So ito na, mga kababayan, yung una nating tatalakayin ngayon at yung una nating pag-uusapan ay patungkol dito sa impeachment nga, mga kababayan, ni PBBM. No? Yung impeachment ni PBBM, mga kababayan, ay hinain po kanina or isinampa or sa madaling salita sa English, final na. Ang nag-file po ng kanyang impeachment ay walang iba kundi si mga kababayan, si tawag dito, Attorney Andres de Jesus. Oo, di ko alam kung kamag-anak yata ito ni Jesus Beltran Jr. Ayan, Attorney Andre de Jesus. Siya po ang complainant, mga kababayan. Complainant. Dito sa impeachment complaint ni PBBM. Ngayon, mga kababayan, mai-impeach na nga ba si PBBM? Ha? Mai-impeach na nga ba? Pangalawa, mga kababayan, matatanggal na nga ba? At ano nga ba mga grounds, no? Maria Fipalisok, di ko alam, baka DDS nga. Hindi ko alam, mga kababayan, kung sino itong nag-file kasi hindi ko naman masyadong kilala. Ngayon ko lang narinig yung kanyang pangalan. Pero mga kababayan, syempre, una nating tatanungin, ano nga ba mga grounds? O sa madaling salita, ano nga ba ang dahilan kung bakit in-impeach? Ano-ano ang mga complaint? Kasi kung naalala ninyo, mga kababayan, doon sa impeachment ni Sara Duterte ay merong 7 may tawag doon 7 articles, no? 7 articles of impeachment. So itong kay PBBM, ilang articles ba ito or ilang grounds or ano-ano ang mga grounds? So ito po, mga kababayan, basahin natin ha. Wait lang po, mga kababayan. Hindi ko lang sure kung ang mga grounds na ito ay tatalab, no? Hindi ko lang sure kung ang mga grounds na ito ay may possibility na makakapagpa-impeach, no, kay PBBM, no, mga kababayan. So ito po, wait lang ha. Ayan. Hindi nabubuksan dyan, nagluluko dyan sa kabila eh. Dito tayo sa ating mahiwagang cellphone. Ayan, ito na nga, mga kababayan. No? Basahin natin yung mga grounds na ipinost, mga kababayan, ng News 5. Ayan po ha, mula po iyan sa News 5 or TV5 News. No? Pasensya kayo, mga kababayan, kung matiilong ko. Ayan po yung mga grounds. Basahin po natin muna ha. Inihain ni Attorney Andres de Jesus ang isang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong Lunes, January 19. Oy, Ma'am Merly Gauna, maraming salamat po ma'am sa iyong 15 Hong Kong dollar super sticker. Paboy naman, thank you so much po. Ayan. So ito po, mga kababayan, basahin ko lang, kabilang sa binanggit niyang grounds, ito yung kumbaga, mga kababayan, ito yung complaint kung bakit nga ba i-impeach si PBBM. Kabilang sa kanyang binanggit na grounds for impeachment sa pagsuko umano ni President Marcos kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court or ICC. O isa daw yun sa rason. Laman din ng impeachment complaint ang hindi pagveto ng Pangulo sa unprogrammed appropriation sa national budget mula 2023 hanggang 2026. Tapos pangatlo, inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List, Jet Nisay, ang naturang complaint. So ito na nga yung sinabi ni Edgar Erese, mga kababayan, na may mag-file na nga daw ng impeachment ni PBBM. So ngayon, mga kababayan, ako, ulitin ko po sa inyo, hindi po ako abogado. Wala akong alam patungkol sa batas, pero gusto ko maging abogado. Pero mga kababayan, dito pa lang sa grounds na to, wala. Natatawa ako. So basahin ko po, mga kababayan, grounds for impeachment. Ito na, basahin natin ha. Grounds for impeachment versus PBBM filed by Attorney Andres de Jesus, complainant. Respondent order and enable the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Ito ang pinakauna, mga kababayan. Number 1. Respondent order and enabled the kidnapping and surrender of Digong sa ICC. Mga kababayan, dito pa lang sa ground na to, parang wala. Sa totoo lang. Paano mo nasabing kinidnap at paano niya sinabing respondent order and enable the kidnapping? Alam niyo, sa totoo lang, itong salitang kidnapping na to, dito ako dito ako makakapagputang ina talaga sa mga bobo talaga, no? Wala akong binigkas sa pangalan kung sino kang bobo ka, animal ka. Saan ka nakakita ng kidnapping tapos nabibisita?
Saan ka nakakita ng kidnapping tapos namalo pa ng cellphone at nabukol pa yung pulis na inakusahang ng kidnap? Sige nga, saan ka nakakitang kidnapping tapos pinagmumura mo pa yung ng kidnap? At saan ka nakakita ng kidnapping na anytime pwede mong bisitahin? Saan ka nakakita ng kidnapping na may waran? At saan ka nakakitang kinidnap na panood ng buong mundo? Anong klaseng kidnap? Bago na po ba ang kidnap ngayon? Kasi alam ko mga kababayan, dati ang TV, di ba, puti, black and white. Ngayon pala ang ano din natin, di ba? Syempre ang TV is colored na, di ba? May picture na kung anong colored ng damit mo, nagre-reflect siya sa TV. Dati ang TV puti lahat, akala mo para kang patay, di ba? So ngayon pala mga kababayan, hindi lang pala TV ang nag-improve. Pati din pala ang kidnapping. So, paano ka nasasabing kinidnap tapos nakatilibise? Diba? So, yan pa lang sa unang grounds na yan, wala. Ako na nagsabi, hindi ako abogado, pero walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Kasi ang tagal-tagal na ng sinigaw na kidnapping, hindi nyo ba naisip? Kaya nga ayaw ng ICC pakawalan si Digong kasi sinabi nyo kinidnap eh. Diba? Kaya nga, ayaw ng ICC si Digong pauwiin dahil sa akusa ninyong kinidnap. Saan kayo nakakita ng kinidnap na trinayal yan doon sa People's Tribunal? At sinabi doon na guilty si Digong at ang kanyang mga co-perpetrator. At kinasuhan sila sa kasong crimes against humanity. Saan kayo nakakita ng kinidnap? Tapos may waran. Ang kinidnap, yun po yung mga missing sa bungero na nawawala hanggang ngayon, hindi na nakikita. Yun po yung kinidnap na hindi mo alam kung nasaan at nababaliw ang mga kamag-anak kung paano nila kontakin, saan nila hanapin. Yun ang kinidnap. Yun po ang tawag doon, example ng kinidnap, yung missing sa bungero, yung mga nawawala. 'Di ba? Ang example ng kinidnap, yung missing sa bungero na di ko alam kung 70 plus ba yung nawawala na hindi na nakita at natagpuan ko. Ang katagal-tagal na. Yun ang example ng kinidnap. Pero yung kay Digong, putang ina, walang kidnap dun. Bakit? Alam natin kung nasaan, kailan. 10 buwan na nga siya doon. Lagi nga nag-update yung mga anak. Paano mo nasabing kinidnap? Ang kinidnap yung nasa missing sa bungero. Yung hanggang sa ngayon, hindi mo malalaman, ultimo balahibo nila, bulbul nila, buhok nila sa kilikili, buhok sa ilong, buhok sa mata, buhok sa kilay, pilik mata o kilay. Hindi mo na mahagilap. Yun ang salitang kidnap. Yun ang example ng kidnap. Pero dito sa sinabing enabled order, the respondent to kidnap, and surrender to the ICC, wala yan mga kababayan. Alam nyo, katagal-tagal ko na pagbablog, hindi ako abogado, pero kahit grade 1 ito, maintindihan ito. Paano nasabing kinidnap? Saan ka nakakita kinidnap tapos binasahan ng waran? Saan ka nakakita kinidnap, pinagamit mo pa ng oxygen pero hindi nakasaksak? Diba? Pangalawa, mga kababayan, tigilan natin yung kidnap-kidnap na yan. O kaya nga isa sa kadahilanan ng ICC na sinisi si Sara Duterte dahil sa mga statement ni Sara na kinidnap daw ang tatay niya at itakas daw. O isa yan sa rason, mga kababayan, na hindi makauwi-uwi si Digong dahil dyan sa salitang kidnap, tapos inulit nyo pa. Pangalawa, respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. O ito na mga kababayan. Ito na naman tayo sa salitang the respondent is a drug addict. Ito na naman tayo, bangag na naman si PBBM, addict na naman si PBBM. Hanggang ilang beses ba kay sampalin ng drug result? Hanggang ilang beses kay sampalin ng resulta sa drug test ni PBBM? Ito nga, mahanap nga natin yan. Asan ba yung drug test ng putang inang yan? Kasi addict daw ang presidente. Putang ina, kung addict ang presidente natin, mas magaling pa nga magsalita at mag-isip kaysa kay Sara. Kung totoo mang addict dito, si Sara yung addict. Bakit? Saan ka nakakita addict si PBBM? Pero kung pagdating sa Englishan, si Sara putang ina. Ganito si Sara kaliit, oh. Saan ka nakakita ng addict? Pero kung magsalita naman is... Alam nyo kaya nasasabihan ng addict si PBBM? Kasi, bulol. Bakit bulol? British accent kasi yung tao, tos Ilocano. Kaya nahihirapan sa Tagalog. Kaya more on Ilocano, more on English ang sinasabi. Si Sara nga. Si Sara nga, hindi nyo ba naisipan na mas addict si Sara kung magsalita? Itok-itok. Alam nyo, yung pandesal, hindi sa ordinaryong palaman. Ganun pa. Putang ina, kung meron mang addict dito si Sara.
Diba? Kasi sila mga kaibigan na puro drug lord. Oh, may mga picture pa siya na makasama mga drug lord. Oh, Diyos ko. Pag sinabi yung addict, oh, bigyan nyo ako ng isang kaibigan ni PBBM na addict or drug lord. Magbigay kayo ng isa na may kaibigan si PBBM na drug lord. Diba? Wala. Pero bigyan nyo ako ng isang picture na may kasama si Sarang addict o drug lord. Ang dami. Diba? Eto na, mga kababayan, hanapin natin. Result of PBBM drug test. Ito mga kababayan, ito yung image. Ito po mga kababayan. Ayan, tignan natin yung resulta. Kasi ang pangalawang grounds doon sa impeachment complaint ni PBBM, ang una, kidnapping sa ICC ni Digong. Saan ka nakakita ng kinidnap tapos binasahan ng Miranda rights or warrant? Pangalawa, respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. So ito na, basahin natin. Ito nakalagay. Ayan, test kit. St. Luke's Medical. Tapos nakalagay dito, date. 12/17, 12/15, 2020. Anong nakalagay dito? 2021, 2023. 2024, 2025. Halos lahat po yan. Pareho lahat ang result. So nakalagay po dito mga kababayan, nakalagay, cocaine. Ayan po, sinabi nila cocaine ang nakalagay negative. Ayan cocaine. Negative. Doktor. Ito po ang doktor. Dr. Maria Cecilia. Cecilia Fernandez. Lim. Ayan. Cocaine, negative. Paano nyo nasabi ngayon na ang presidente kaya kailangan ma-impeach dahil siya ay drug addict? Alam nyo, sa totoo lang, hindi porket nagsalita si Amy na addict si Marcos ay maniwala na kayo kasi nagsalita ang kapatid. Bakit hindi nyo subukang ipa-drug test yung dalawa? Bakit hindi nyo subukang ipa-drug test si Amy at si PBBM kung sino ang re-resulta sa kanilang positive? Diba? Alam nyo, sa totoo lang yung mga grounds na yan, nakakatawa. Alam nyo, yung kinumplain ninyo sa impeachment, araw-araw kong naririnig yan sa mga DDS vlogger at mga DDS supporter ng mga bobo. Yung bangag, kinidnap, addict, araw-araw kong naririnig yan simula nung 2022 presidente si Marcos. Hanggang ngayon 2026 na, bangag, addict, kinidnap si Digong, putang ina, hindi ba kayo nagsasawa? Pati ngayon sa complainant, ganyan pa rin. Kinidnap si Digong, sinurinder sa ICC, isa sa rason sa grounds ng impeachment. Pangalawa, addict, bangag, si PBBM. Na araw-araw kong naririnig yan, nakakasawa. Pangatlo, respondent failed to veto and program appropriation and other unconstitutional provision of General Appropriation Bill 23, 24, 25, and 26. So, 2023, 24, 25, 26. Kaya daw i-impeach si PBBM dahil hindi daw ito ivinito ang unprogrammed appropriation or yung mga insertion. Mga kababayan, ganito kasi yan Kung ivinito ni PBBM yan, do you think may mga confidential fund pa kaya? Yung mga politician, kung vinito niya yan? Meron pa kaya mga ayuda na maibigay itong mga politician sa barangay nila kapag nagbaha, naglindol, nagsunog? Saan sila huhugot? Kung vinito niya yan. Pangatlo, mga kababayan, tanong ko, bakit ngayon, question ninyo ang hindi pag-veto ni PBBM sa appropriation at unconstitutional provision of General Appropriation Bill or GAA? Question ninyo, samantalang si Digong noon, ni isa ba nag-question kayo na may veto siya? Bakit hindi niyo subukang tanungin sa panahon ba ni Duterte sa 6 na taon? May nag-question ba na may veto si Digong sa sa appropriation or unprogrammed appropriation or GAA? Na yung mga insertion? Ni minsan ba nagtanong ba kayo kay Digong na, binito mo ba yan? Kinancel mo ba yan? Hindi mo ba, pinirmahan mo ba yan o hindi? Ni minsan ba may nagtanong yan? Ngayon si PBBM hindi pa tapos sa termino.
Question ninyo ang hindi pagveto sa mga insertion. Nung panahon ba ni Digong, nagtanong ba kay question nyo ba si Digong? Bakit hindi kayo nag-question? At bakit hindi nyo tinanong na napakalaki ng pondo sa ombudsman, 15 billion anti-corruption fund, pero ni isa walang nakulong? Nasaan napunta ang pondo dyan sa anti-corruption fund? Ilang ahensya sa gobyerno na pinasukan nila ng pondo kasi anti-corruption. Pero ni isa walang nakulong. Ni minsan ba nag-complain kayo? Ni minsan ba nagreklamo kayo? Ilang mga insertion sa panahon ni Digong hanggang sa nakakuha si Pulong ng 51 billion? Ni minsan ba nagreklamo kayo? Hanggang sa nireklamo ni Manny Pacquiao yung 9 billion na rock-knitting sa Benguet hanggang sa umabot ng 36 billion. Ni minsan ba tinanong ninyo? At naisip nyo ba yung nangyari sa Cebu na umapaw ang tubig kasi sira ang flood control? Inisip nyo bang question nyo yun? At napakatagal nang laging binabaha ang Bulacan. Inisip nyo ba na kung bakit walang mga flood control at naayos-ayos ang baha dyan? Ilang presidenteng dumaan, ni minsan ba may nag-question? Ni minsan may nag-question? So ngayon, nung nabuking ni PBBM, si PBBM ang pag-initan ninyo kasi hindi vinito. Putang ina, 2010. Anong sabi ni PBBM nung 2010? 2010. Ito. Iparinig ko sa inyo nung 2010, ha? Ito, parinig natin kung anong sabi ni PBBM nung 2010. Patungkol dito, sa kultura ng mga politician sa Pilipinas. Hindi pa presidente si Marcos nito, pero nakapag-react na siya. Sana ba yung 2010 na salita si PBBM? Mga kababayan, eto, pakinggan ninyo ito, ha? Nang maluka kayo. Eto, pakinggan ninyo. Is that what's happened is that the culture in our government has become that the problem is that what's happened is that the culture in our government has become has become such that the entire government, all its agencies, all its organs, all its offices are allowed to be used for personal gain and for basically corruption. How many high-profile investigations have we seen in the Senate? How many well-proven incidents of corruption have we seen in government? None of them have been punished. It's a culture in government that corruption is okay. This administration basically has said to all of its people that it's okay for you to make money in government. To take a little percentage here, to get a kickback, to overprice, okay lang yun. That's part of the way we do business. And that is a dangerous thing. You have to prosecute the laws strictly. And you have to prosecute someone who is, in fact, somebody who's prominent. And show that you are serious in prosecuting anybody. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipinas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. I do not negotiate with criminals. Problem is that Diba? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Question ninyo sa pangatlong grounds na bakit hindi vinito ni PBBM? Iniminsan ba, nung panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Digong, question nyo ba kung ilang insertion ang hindi vinito or vinito? Ma'am Remy Cudohilo po. Ni minsan ba question ninyo, bakit ngayon lang kayo nagngangalngal dyan sa insertion? Ilang presidente na ang dumaan. Pasalamat nga kayo ngayon na bisto ni PBBM na dahil sa insertion na yan, dyan kumukuha ng ninanakaw itong mga politician. Kaya magugulat kayo, gumasto sila ng daan-daang milyon sa kampanya. Kasi binabawi nila sa insertion. Di ba? Pero hindi nyo naiisip, todo tanggap kayo ng ayuda, spam, 5 kilong bigas, may pa-t-shirt, may pa-sombrero, may pa-tubig, may pa-juice, di ba? Meron pang pasubre, may paangpaw. Hindi nyo iniisip, tumatanggap kayo. Tapos pag nanalo yung tinanggapan ninyo, bumabawi dun sa insertion. Tapos ngayon isisisi ninyo kay PBBM, bakit hindi kayo makinig kay Vico Soto? Di ba? Pasalamat nga kayo na bisto ni Marcos na nandahil pala sa insertion na yan. Di ba? Diyan pala sila kumukuha ng ninanakaw. Tapos ngayon, failed to veto the insertion or unprogrammed appropriation or GAA. Ilang presidenteng dumaan bago naging presidente si Marcos? 17, 16. Bakit ngayon lang kayo nagtanong yan?
Eh di dapat noon si Digong, ganyan din sana ang inano ninyo. Eh ba't hindi nyo tinanong? Bakit hindi nyo i-final yan? Takot kayo isalvage? Takot kayong ipapatay? Kaya ngayon si Marcos na hindi kayo pinatulan, kaya-kayahin yung ganyan? Mura-murahin ninyo at sabihan ninyong adik at bangag? Kasi alam ninyong hindi kayo pinapatulan? Nung panahon ni Digong, teacher lang nagsabi, pinadampot ng NBI? So ngayon, panahon ni Marcos, alam ninyong hindi lumalaban yung mama at nagtatrabaho ng tapat? Kaya ninyo binababoy? Kaya ninyo binabastos ng ganyan? Hindi ba kayo nahihiya? Ang kakapal ng pagmumukha ninyong magreklamo ng ganyan, samantalang sa panahon ni Digong, ni isa sa inyo, wala namang nagreklamo, alam ninyong ginakawa na tayo. Oh, sige nga. Sa panahon ba ni Digong, tinanong nyo ba kung ilan ang insertion for almost 6 years? Natanong nyo ba? A piece of sky, hello po. Di ba? Natanong nyo ba sa panahon ni Digong, sa panahon ni Gloria, ni Erap, ni Pinoy, kung ilan ang insertion na hindi nila vinito? Eh bakit ngayon question ninyo nang hindi pag-veto ni PBBM? So sa panahon ni Digong, okay, sa panahon ni BBM, hindi. Eh si PBBM nga, ang nakabisto niyan. Eh kung hindi nabisto ni PBBM dyan, di tuloy-tuloy, wala kayong kaalam-alam. Wala kayong reklamo ngayon. Di ba, Ma'am Rosario Dagastas? Okay po. Di ba? Pangatlong grounds, yung hindi pag-veto. Sa panahon ni Digong, ni minsan ba, nagtanong kayo kung ilan ang hindi niya vinito, ilang insertion ang pinalusot? Kaya nga nakakuha si Diskaya ng napakalaking pondo dahil sa insertion na yan Ni minsan ba nagtanong kayo? Ni minsan ba question ninyo kung ilan ang hindi vinito ni Digong? Ba't wala kayong ganyan noon? Iniisa nga corrupt doon sa panahon ni Digong. Alam naman ni Digong na pinaka-corrupt ang DPWH. Pero ni isa ba, may pinakulong ba siyang district engineer? May pinakulong ba siyang undersecretary at secretary ng DPWH? Wala! Bagkus kasabwat pa siya. Diba? Sunod, mga kababayan. Respondent benefited from kickbacks arising from budget insertion and ghost flood control project. O, ito na. Si PBBM daw nakatanggap ng kickback. Magkano po ba yung kickback na yan? Yun ba yung sinabi ni Saldico na 100 billion? Yun ba yung sinabi na 100 billion kickback? Eh di ba inamin na ni Bernardo na siya ang may hawak ng 100 billion na insertion na yan? At ginamit lang ang pangalan ni PBBM kaya nakuha yan? Eh kaya nga nag-resign si Amina at si Sino yung matanda? Di ba? Si Bersamin Dahil dyan, bakit nakuha yung 100 billion insertion na yan na hindi naman si PBBM nag-utos? Sumunod si Saldico na kunin yan kasi may nag-utos daw, utos ni PBBM. Ang nangyari, andoon kay Bernardo. Wala kay PBBM ang insertion. Sino ang nag-manipulate nun? Sino ang nag-utos nun na kunin? Bakit nag-resign yung dalawa? Si Amina at si Bersamin. Sige nga. Pang-apat na grounds ay ang pagtanggap ni PBBM ng kickback. Ano yung kickback na sinasabi? Yung dinaldal ni Saldico na 100 billion? Kickback? Insertion? Di ba inamin ni Bernardo na siya ang may hawak? Ito mga kababayan dito. Pakita natin. Ipakita natin. Mismo inamin yan ni Bernardo dahil nabisto ni Bing Lacson. Bernardo. Ito mga kababayan. 100 billion ang may hawak. Pakinggan natin. Roberto Bernardo. Ah. Ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigay niya ayan. ako ng kopya. I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang Kita mo? Yan ang ilalagay ninyo sa grounds na tumanggap ng kickback si Marcos. Samantalang si Bernardo sinabi niya doon kay Yusek Olaybar at siya ang may hawak ng halos 80 billion
Ang the rest 20 billion ay napunta sa iba't ibang ahensya. So, paano mo nasabi saan ka kumukuha ng ebidensya dyan na may kickback siyang tinanggap? Sige, saan? Anong kickback yan? Doon sa kwento ni Saldico na walang notaryo, na hindi siya nag-oath, at doon lang sa vlog-vlog niya nilabas? Paano papatunayan ng husgado at ng Korte Suprema yan kung mismong si Saldico na nagsabi niyan na kumuha si PBBM ng kickbacks or insertion na 100 billion ay hindi naman siya nag-take oath at walang notaryo ang kanyang mga salaysay. So paano paniniwalaan yan ngayon? Ibuti nga, nandito si Bernardo inamin. Kahit hindi nag-take oath, itong si Saldico, inamin ni Bernardo na wala kay PBBM ang 100 billion na kickbacks at insertion na yan kasi nandyan kay Bernardo at siya ang may hawak at binigay niya kay Yusek Ulaybar. Asaan si PBBM? Ano yung tinanggap ni PBBM? Continue. Alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. Roberto Bernardo. Ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa note. Kita nyo, mismo sinabi ni Lacson, mismo sinabi ni Bernardo na wala kay BBM yung 100 billion na yun. Alam nyo, nag-complain na lang kayo, useless. Hindi tatalab yan. Hindi tatalab yan. Bakit? Kahit sabihin niyo dahil galing sa bunganga ni Saldico yan, isa lang sasabihin ng korte. Kung galing sa bunganga ni Saldico yan, ito, tandaan nyo, hindi ako abogado, pero kaya kong himay-himayin yan. Kasi napapanood ko yan mula umpisa. Kung paano nila siraan si PBBM, paano nila pilit na idawit kahit wala naman talagang kadikit-dikit si BBM dyan. Pilit nilang idawit. Pero kahit anong dawit nila, wala silang makuhang butas. Si Romualdez nga, nahihirapan sila. Buti na lang nandyan si Lacson, nasisilip si Diskaya. Mamaya, pag-usapan natin yan. Kita ninyo? Ay, nako, mga kababayan. Sunod. Respondent created the ICI to shield corruption allies. So, ito na. Respondent daw gumawa ng ICI para protektahan ang mga corrupt na kaalyado. Ito na, mga kababayan. Sige, isa-isahin natin. Sinong kaalyado ni Marcos na pinoprotektahan na corrupt? Bong Revilla, kaalyado ni Marcos pero kinasuhan. Si Bong Revilla. Si Chis Escudero, kaibigan mismo ni Lisa Marcos, kinasuhan. Si Jinggoy Estrada, kaibigan mismo ni BBM yan, kinasuhan. Si Joel Villanueva, kaibigan mismo yan, kinasuhan. At lahat naman ng kinasuhan na yan, sangkot. Si Romualdez, ni minsan ba itinanggi ni PBBM na si Romualdez hindi kasuhan? Pinaubaya na nga niya sa ombudsman. Saan dyan ang pinoprotektahan na kurap na allies? Kasalanan ba ni PBBM na halos mga kurap ay kaalyado ni Digong? Pakisagot, mga DDS. Kasalanan ba ni PBBM na halos na kurap ay puro kaalyado ni Digong at walang halos kaibigan ni PBBM na kurap? Kasi may kasabihan natin, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bakit ka makipagkaibigan sa mga magnanakaw? Kung pagdating ng panahon, madadawit ka. At sinabi pa mismo ni PBBM yan, walang kamag-anak, walang kapatid, walang kaibigan, at walang kaalyado. Kung may kasalanan ka, may mali ka, managot ka. Saan po dyan? Yung sinasabi ninyo dito sa grounds ni PBBM na respondent created the ICI to shield corrupt allies. So, ibig sabihin pala, yung pag-file ni Trillanes ngayon ng kaso laban kay Pulong, ay pinuprotektahan ni PBBM si Pulong. Kasi si Pulong, noong nagsalita si Trillanes na bakit itong ICI sa sobrang laki ng pondo ni Pulong, hindi nila maimbestigahan. So, bakit nagsiresign lahat? Nung nag-umpisa si Romualdez, nag-umpisa si Trillanes na kalkalin itong kaso ni Pulong sa 51 billion. Bakit yung mga ICI nagsiresign lahat? So, ibig sabihin ba pinoprotektahan ni PBBM si Pulong? Diba?
Alam nyo, mga DDS, kahit anong butas na hanap ninyo kay PBBM, sinasabi nyo araw-araw yan. Araw-araw naming naririnig yan, bangag, adik, insertion, pumirma siya, dawit siya, tumanggap ng kickback. Di ba lahat yan pinagsasabihan nino? Ni Sara, ni Chabit, sino pa? Yung mga nagrally-rally dyan ng mga NPA, sila Celes. Diba? Yan lang may mga sumisigaw-sigaw dyan. Tumanggap ng insertion, may kickback, magnanakaw, adik, bangag. Oh, merong Ilocos Norte, bakit hindi nyo imbestigahan? Dawit si Marcos kasi siya ang pumirma sa GAA, sabi ni Sara. May Ilocos Norte, bakit hindi nyo obserbahan at kalkalin, sabi ni Chabit. Sabi naman ni Celes Sarali, bangag, nagbenta ng isang 25 tinuladang ginto ninakaw ni Marcos. Putang ina, lahat yan araw-araw sinabi ninyo, yung mga complaint na yan. Paano tatalab yan? Immune ang tao. Hindi, alam niyo, sa totoo lang, hindi na kami nagulat sa mga, na yan, grounds na yan, sa impeachment complaint. Hindi na kami nagugulat dyan. Bakit? Araw-araw namin naririnig yan. Araw-araw naming nakikita sa comment section yan. Kapag mag-post ka nga lang ng mukha ni PBBM, anong comment? Magnanakaw, adik, bangag, sangkot sa korupsyon, mastermind sa korupsyon. Oh, lahat naman yan. Kinidnap, pinakulong si Digong, kinidnap si Digong. Oh, binayaran ang ICC. Ni minsan ba nakalimutan namin yung mga sinabi ng mga putang inang DDS na yan? Lahat ng nasa complaint ninyo, lahat yan sinasabi araw-araw ng mga DDS. Oh, kung supporter ka ni PBBM, malalaman mo yan, Diyos ko. Oh, ulitin ko ha, basahin ko lahat ng grounds. Kung lahat ng grounds na ito ay hindi sinabi ng DDS, ito. Number 1, pinakidnap si Digong, sinurrender sa ICC. Hindi ba sinabi ng mga DDS yan? Mismong si Sara nagsabi. Pangalawa, drug addict si PBBM. O, di ba? Lagi silang naghihimay-himay na hair follicle test. Hair follicle test mo yan kasi addict ka, ganyan, bangag ka, nagkukokain ka. Napatunayan ba ni Harry Roque? Hindi. Kaya ngayon, nagtago siya sa Vienna, Austria. Pangatlo, responded to veto and program insertion. 23, 24, 25, 26, mastermind sa korupsyon si PBBM. Ni minsan ba hindi sinabi ng DDS yan? Sinabi nila yan. Pang-apat, respondent benefited from kickbacks. Arising from budget. Di ba sinabi ni Saldico yan na si PBBM nag-utos daw na mag-insert ng 100 billion pero inamin ni Bernardo na siya ang may hawak at wala napunta kay PBBM at hindi alam ni PBBM na may ganyan palang insertion. Kaya nga nag-resign si Amina at si Bersamin eh. Di ba? Lahat yan sinasabi. Kaya na-memorize ko. Pagbasa ko pa lang, alam ko na ang sagot. Kahit hindi na ako mag-research, alam ko ang isasagot ko. Panglima, 1, 2, 3, 4, 5. Respondent created ICI to shield corruption allies or corrupt allies. Di ba sinabi ni Pulong yan? Shucks, kaya ayaw ko umatin dyan. Di ba, pinatawag si Pulong ng ICI. Anong sabi ni Pulong? Ayaw ko dumalo dyan kasi bulaklak lang yan. Ginawa lang ni Marcos yan. Pang shield niya sa kanyang makalyado. Pero pag hindi niya kalyado, pinapatawag niya dyan. Sinabi ni Pulong yan. Di ba? Kita ninyo? Lahat yan na-memorize ko, hindi pa kulyanin. Lahat ng yan pinagsasabi ng mga Duterte yan. Sinasabi ng mga DDS yan. Kaya hindi na kami nagulat nung nakita namin yung mga grounds. Diyos ko. Puro kwento yan. Pero pag hanapan mong ebidensya yan, walang may pakita. Kasi ang bakit, ang sabi, allegedly, sabi ni ganito. Sabi kasi ni ganyan daw. Sabi ni ganun. Sabi ni ganun. Lahat ng grounds na yan, hanapan niyo ebidensya. Kung meron kayong makita, i-block ko yung channel ko. Nasangkot si PBBM lahat sa 5 grounds na yan. Hanapan ninyo ng ebidensya yung 5 grounds na yan na sangkot si PBBM dyan. Kung meron man, i-block ko yung channel ko. Na-explain ko na sa inyo. Wala na akong dapat i-explain pa. Kasi lahat ng yang mga grounds na yan, ay pinagsasabi na nila yan noon pa. Sumula nung nakulong si Digong hanggang doon sa insertion na may blanco daw sa Bicam. Simula nung inilabas ni Digong yung may blanco sa Bicam, nag-umpisa na yung tak-tak-tak-tak na 5 grounds na yan. Kaya, mabilis kong sagutin kasi napasok ko na sa isipan yan. Di Puro kwento lang yan. Pero pag hanapan mo ebidensya, ang sagot ng mga DDS, sabi ni ganun, sabi ni ganyan, narinig ni ganito, narinig ni ganyan.
Di ba? Puro allegedly, puro hearsay sa madaling salita. Chismis lang yan. Grounds na yan. Di ba? Ganun po yun, mga kababayan. Susunod, eto tayo, mga kababayan. Ito napakasimple lang. Ito yung sunod, mga kababayan. Siyempre, yung bad news na impeachment daw ni PBBM, dito tayo sa good news naman kay PBBM. Ano yung good news, mga kababayan? Ito po, Ma'am Apis of Sky, hello po.